Naniniwala ba kayo sa sumpa o naniniwala ba kayo sa mga engkanto? Etong babae na to, sinumpa siya simula nung bata siya. Every time na magbe-birthday siya or malapit na yung birthday niya, dala-dala niya yung sumpa sa kanya. Eto po si Enayay, kapatid ko po siya. Eto pong sasabihin ko, hindi po kwentong barbero kung hindi totoong nangyari sa buhay naming magkakapatid. Etong istorya na to sobrang nakakakilabot, kaya sa mga matatakotin dyan, huwag nyo nang panoorin. Ito yung araw na hindi ko makakalimutan, May 10, 2005. 5 years old po ako at si Enayay po, pang-apat po siya sa aming magkakapatid, 3 years old po siya noon. Si Ina po nung bata pa lang ay sobrang kulit na, sobrang bibo, sobrang jolly, as in sobrang cute po talaga. Hindi po talaga ganito ang itsura talaga ni Ena. Kung makikita niyo po siya sa personal, sobrang dami niya pong peklat dito, ang dami niya pong peklat dito, ang dami niya pong peklat dito. Ngayon, ikukwento ko na. Naalala ko May 10, 2005, naglalaro kami sa labas kasama si Ate Erica, ako tsaka si Ena paggabi na nun. Naglalaro kami, naghahabulan kami, pawisan. Hanggang merong paparating na babae sa amin na dumadaan sa hindi inaasahang pagkakataon dahil naghahabulan kami, nabunggo ni Ina yung babaeng may hawak na bayong. That time po nun, usong-uso pa nun yung mga bayong. Yung babae po na yon ay nakabanda na po siya. Hindi ko po alam kung ano tawag doon, pero para po siyang naka-cover yung face niya. Then nagalit po siya sa amin at tumingin. Nung nakita po namin yung face niya, galit na galit po siya at pulang-pula po yung mata niya. Pero ang pinag-initan niya po talaga is walang iba kundi yung kapatid ko. Nagsorry po kami kasi po yung bayong niyang hawak is nalaglag niya na merong lamang mga gulay. That time po noon, biglang nagsalita yung babae na hindi ka magiging masayang bata ka. Sinabi niya po yun sa kapatid ko habang nakatitig sa mga mata ng kapatid ko. Yun ay si Enayay. Takot na takot kami noon at umiiyak si Ena. That time noon, hindi kami makakilos, hindi kami makagalaw, hindi kami makatakbo noon dahil natatakot kami sa kanya. Habang pinagmamasdan namin siya, nakita namin siya na nagsasalita siya ng kung ano-ano na hindi namin maintindihan. Bigla na lang siyang umalis at naglakad papalayo, hawak yung bayong niya. Nung nakaalis na siya, bumalik na kami sa bahay, merong isang bagay na hindi namin makakalimutan na same day lang din na kinabukasan ng birthday ni Ina. Ang birthday po ni Ina, May 11. At ang nangyaring insidente na yon ay May 10. Nasunog po si Ena sa loob ng bahay namin. Sa hindi po inaasahang pagkakataon, mga kapatid, si Ena po nagtamo ng burn, kalahati po ng katawan hanggang sa muka, kasama po yung buong ulo niya. Ito po yung isang bagay na pinagtataka namin. Si Ina po nasunog bigla, hindi po kasama yung mga gamit namin sa bahay, hindi rin po nasunog yung bahay namin, kundi nasunog lang po siya, yung kalahati po ng katawan niya. That time po talaga no yun, nakakapagtaka kasi naubusan po kami ng gasol noon, tapos nagparingas po kami, wala po kaming nilalagay na anything, as in, wala po kaming nilalagay na anything sa uling, kahit po gas or gasolina, wala po talaga. Si Ina po, humarap lang po doon, nagulat kami, biglang yung apoy gumapang sa kanya. Pawisan lang po si Ena noon ha, naglalaro lang po kami. Yun po ang pinagtataka talaga namin dahil wala naman pong binuhos na kahit anong gasolina kay Ena noon dahil magkakatabi po kami noon that time. Ate Aya, si Ena, si Ate Erica, ako. Ayan po, 4 po kaming nandun, nagulat po kami yung apoy. Makikita po talaga ng dalawa naming mata na biglang lumipat sa kanya. Yun po yung bagay na hindi namin ma-explain hanggang ngayon. Kinusumpa na yun, hindi po nagtatapos doon dahil maraming mga bagay na every time na nagme-May 9, May 10, yan na po. Maraming beses kaming muntik mawalan ng pag-asa dahil sa sumpang nangyayari kay Ena. Na-find out po namin na sumpa siya dahil every time na magbe-birthday siya, puro kamalasan ang nangyayari sa amin or puro kamalasan ang nangyayari sa kanya. Hanggang ngayon po ay pilit na dinadala niya. Tanging magawa lang po namin ay ang pinakamakapangyarihan sa lahat, kundi ang magdasal. Bakit sa murang edad ni Ena na yon hanggang sa tumanda at nagkaanak na siya ay palaging maraming insidenteng nangyayari tuwing malapit na yung birthday niya? Hindi po namin alam kung nagkakataon lang yon, hindi po namin alam kung talagang natataon lang ba talaga? So yun, hindi po namin alam kung natataon lang talaga yun, pero napakarami pa pong creepy na bagay na gusto kong ikwento sa inyo. Pero once na kinukwento ko po dito sa inyo sa social media account, baka po kasi ma-report at ma-delete dahil mas marami pang nakakakilabot na nangyari dyan tuwing malapit na ang birthday ni Ina. May mga bagay man na hindi namin inaasahan na mangyayari, hindi ko alam kung natataon lang, hindi namin alam kung natataon na, pero may mga bagay din kaming hindi namin ma-explain lalo na kung natuklasan ng dalawang mga mata namin. Anong tawag sa maliit na manok? Ano? Chicken cubes. Anong pagkain ng mabilis? Alam ko pero ano? Quick. Anong kuko ang lumalangoy? Ano? Kuko. Kuko. Ano ko ang tawag eh? Ano mangyayari sa taong nagnakaw ng pabango?
Ano? Eh di makokolone. Anong gamot sa sugat sa balat ng baboy? Ano? Eh di ointment. Okay. Ano namang tawag sa anak ng chef? Ano? The children! Kevin! 1,000! Anong puno ang di kayang akyatin? Eh di nakabuwal. Mali. Ano? Eh di bonsai. Anong hayop ang putol? Ano? Dikat. Anong tawag sa lamok na nakakatawa? Ano? Eh di, mos hihito. Bahaw ng iniba. Baho ng hininga. Tinuturo ko yung ex ko, eh ikaw. Pinipindot ko yung switch ng ilaw, ikaw. Nagdo-doorbell ako, eh ikaw. Nilalak ko lang naman yung doorknob, ikaw. Pumipindot ako sa elevator, eh ikaw. Tinatype ko lang naman yung pin ko sa ATM machine, ikaw. Umo-order ako sa McDo, eh ikaw. Pinaglalaroan ko po yung ilong ni Elaine, ikaw. Pinapagalitan ko si Adrian, eh ikaw. Binibilang ko lang naman yung mga mali mo sa buhay, ate, ikaw. Ay, sakit nun ha. Kinukuskus ko yung balakubak ni Ina. Kinakalabit ko po yung crush ko, ikaw. Sinisira ko yung LCD ng TV, eh ikaw. Pinanggigigilan ko lang po yung pisngi ng jowa ko, ikaw. 2,000 years later. Pinipisa ko yung pagkalilig sa kikilig, eh ikaw. Pinipili ko kung saan dito ngayon, ikaw. Tinatype ko yung number ng cellphone na tinatak sa door, eh ikaw. Ay, tinuturuan ko po yung anak ni Ina Ay, Di naman halatang pinaghandaan nyo eh, no? wala na, pinuli na tayo.